Magandang umaga sa ating lahat, saan mang panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin namang pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Lord, dear Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pakinggan nga ninyo ang kahulugan ng talinhaga tungkol sa manghahasi. Ang mga nakikinig ng salita tungkol sa paghari ng Diyos, ngunit hindi nakauunawa nito, ay katulad ng mga binhing nahasik sa tabi ng daan. Dumarating ang masama at inaagaw ang nahasik sa kanilang puso." Inilalarawan na binhing nahasik sa kabatuhan ang nakikinig ng salita at masayang tumanggap nito kaagad. Ngunit hindi ito tumitimo sa puso nila, kaya hindi sila mananatili. Pagdating ng mga kapaghihatian o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Inilalarawan naman ng naghasik sa dawagan ang nakikinig ng salita, ngunit naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito at naging maibigin sa mga kayamanan. Ano pat ang salita'y nawala na ng puwang sa kanilang puso. Kaya hindi makapamumunga at inilalarawan ng naghasik sa matabang lupa ang mga nakikinig ng salita. Namumunga may tig 100, may tig 60 at may tig 30. Ang mabuting balita ng Panginoon. Kristo yung Lord Jesus Christ. Pagnilayan naman natin, bilang mga Romano Katoliko at paggunita kina San Joaquin at Santa Ana, mga magulang ng mahal na Birheng Maria. Sa talinghaga ng manghahasik, ipinakita ni Jesus ang iba't ibang reaksyon ng tao sa salita ng Diyos. Makikita natin dito na ang salita ng Diyos ay may kapangyarihang magpabago ng buhay ng tao. Ngunit ang bunga nito ay nakadepende sa ating pagtanggap at pag-unawa. Una, bilang naghahasik sa tabi ng daan. Ang mga taong nakakarinig ng salita, ngunit hindi ito nauunawaan, ay madaling nadadala ng masama. Ipinapaalala nito na mahalaga ang masusing pagninilay at pag-aaral ng salita ng Diyos upang ito'y mag-ugat at lumago sa ating mga puso. Pangalawa, binhing nasik sa kabatuhan. Ang mga tumatanggap ng salita ng masaya, ngunit walang malalim na ugat, ay madaling nawawala sa pananampalataya
kapag dumating ang pagsubok, ito'y palaala na kailangan nating patatagin ang ating pananampalataya at sa pamamagitan ng panalangin, pagninilay at pagsasagawa ng mga sakramento. Pangatlo, binhing naghahasik sa dawagan. Ang mga tao na abala sa mga bagay ukol sa mundo at kayamanan ay hindi nagbibigay ng puwang sa salita ng Diyos sa kanilang puso. Kailangan nating alalahanin na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa ating relasyon sa Diyos. Pang-apat, binhing nahasik sa matabang lupa. Ang mga nakikinig at nauunawaan ang salita ng Diyos ay namumungan ng sagana. Ang ating layunin bilang mga Kristiyano ay maging matabang lupa na handang tanggapin ang salita ng Diyos at ipamuhay ito sa ganitong paraan. Tayo'y magiging instrumento ng Diyos sa pagpapalaganap ng kanyang kaharian. Pagunita kina San Joaquin at Santa Ana bilang mga magulang ng mahal na Birheng Maria, sina San Joaquin at Santa Ana ay mahalagang halimbawa ng pananampalataya at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang kanilang buhay ay patunay na pagiging matabang lupa ay nagbubunga ng mga banal na mabubuting bunga. Sa ating pagninilay, hingiin natin ang kanilang tulong at gabay upang maging matatag sa ating pananampalataya at mamunga ng sagana para sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa muli, hinihikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama nating pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita. Naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.